Magandang gabi po, ako si Mike Enriquez. Ngayon po ang ika-8 anibersaryo ng investigador. At dahil sa okasyong ito, ihatid po namin sa inyong dalawa sa pinakamahirap naming kaso na nakainkwentro. Samahan niyo po kami sa paglusob sa mismong kuta ng malaking sindikato ng droga. At pagkatapos, papasukin po natin at ibubunyag ang isang mabahong sikreto sa maximum security compound ng National Bilibid Prison. Huwag kayong bibitiw dahil ang mga kwentong isinusumbong nyo sa amin, hindi namin tatantanan. Ika nga ay walang magbebenta ng shabu kung walang bibili. Pero ito ang balik namin, walang maibebenta kung walang gagawa. Kaya dapat lang na ang pagawaan ng siyang durugi. Dahil hindi kami puro salita, yan ang aming ginawa. Nanginginig, naglalaway, nawawala sa sarili. Ang kanilang kalagayan, hindi sigurado kung ano ang kahahantugan. Ang mga katulad nilang nasira ang katinuan, biktima ng tinitiging bentahan. Pero ang industriyang ito, malakihan ang ginagalawan. Kaya ngayong ika-8 anibersaryo ng investigador, ang pinuntirya namin ang pinagmulan ng ibinebentang produkto na hirap pasukin ng kamera ni naman. Ayon sa ating informante, delikado po. Nagtulungan ng investigador at ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Pala, bago tayo matapos, I'd like to remind everybody na delikado yung lugar na pupuntahan natin ayon sa ating action agent. Kaya dito pa lang sa ating staging area sa PAMI, I would like everybody to please check your equipment, tapos use yung tap para pag-akyat natin alerto na lahat. Basically, walang mandyan, walang... Sa amateur video mula sa isang asset, makikita ang tinutukoy na kuta di umano ng droga. So based on the briefing, nakita nyo mukhang isang malaking sindikato talaga involved dito, and I want everybody to exercise and make use of all the training that you got from the academy. These operations will not be wasted. You have to accomplish the mission. Kasama niyo po ang investigador sa pagsukpo ng kaso nito. Sa tulong ng asset, nakapasok kami sa sinasabing kuta kung saan wala pang nangahas na umasinta. Sa gitna ng damuhan may isang tilang bahay na gawa sa pinagtapit-taping yero. Madamo at masukal ang paligid. May barbed wire pa sa nasasakop nitong lupain. Tila may tinatagong lihim. Mahirap pumasok dito. Kaya ito, tagong-tago po ito. Hindi alam dito ng mga tao rito. Hindi rin, bago na pumasok dito, hindi ko alam. Pagkakaalam ko rito, describe ko rito, paggawaan lang to ng mga bunot. Sa likod ng bahay, may mga balde na may lamang likido. At sa hindi kalayuan, may hukay na mayroon ding likido. Ano kaya ang mga ito? May exhaust fan ring na nagbubuga ng masangsang na amoy. Patungo sa damuhang natuyo at nangamatay na. Ay, talagang hindi ka makakatiis dyan dahil halo-halo mga chemical ang lalagay dyan. Talagang pang anong talaga. Nakakahirap huminga. Ang katakataka pa, pula ang lupa sa paligid. Anong kababalagang kaya ang dito'y nakapinid? Pinagapang namin sa damuhan ng aming kamera. Sa mga nakakubling talahib, kitang-kita ang pulang sasakyan at ilang tao. Mabuti at hindi kami nakita. Kabado po ako nyo talagang dito ipapasabi ko nga, ipapadyos ko ng sarili ko rito. Dahil malaking sindikato itong babanggain ko. Sa likod ng sasakyan, mga galon at malaking bote. Kapareho kaya ito ng mga balde at likido nakita namin sa likod ng bahay? Sila na kaya ang target ng aming grupo? Sa listahan ng PDEA, 5 foreigner ang miyembro ng sindikato.
Si Wu Junshen, isang Taiwanese chemist, pabalik-balik na sa Pilipinas mula pa noong taong 2001. Si Chu Luxian, isa ring Taiwanese chemist, kaibigan ni Wu Junshen. 2 buwan pa lang siya sa Pilipinas. Si Hai Ronglin, ang Chinese na driver ng grupo na may asawang Pilipina. Si Chu Yang Wu, ang Chinese national na washer at helper ng grupo. Dati siyang negosyante ng mga spare part ng scooter sa Binondo. At si Wang Xichang, utility ng grupo. Para bigyan ng konting linaw ang kapapalagan sa paligid ng bahay, kumuha kami ng sample ng lupa. Para ang mga senyales ay hahanapin. Aming ipinasuri ang lupa. Ang resulta ng pagsusuri ng lupa na galing sa Real Quezon, mababa ang tinatawag na pH level. Ang ibig sabihin po niya ng lupa ay kontaminado ng chemical na hydrochloride. Ang hydrochloride ay sangkap sa paggawa ng shabu. Ano kaya ang bahong itinatago sa bahay? Susunod, punta ng sindikato, papasukin na ng kamera ng investigador. Di sa loob, may nilalagay sila mga chemicals na pinag-halo-halo, nilalagay din sa may tutuan. Doon nila minimix yun. At mamaya po, Try akong pumasok para makita ko talaga siya. Siya man talaga. So, nakita ko na siya lang ang may damit. Siya lang ang nakabalot. Ang iba, naked na sila. Sabi ko, grabe na. Ang itim na nila. Tapos ang puputi na yung mga ano nila, dust siguro o ano.